Okay, good morning sa inyo lahat mga kapatid. This is the second time na group chat uli ang worship natin. At salamat sa ating Panginoon na nakakapag-worship pa rin tayo. May papahayag pa rin ang mensahe ng Panginoon sa iglesia, sa prophet at sa pamamagitan ko. Ngayon, tayo ay naging Kristiyano. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus na siyang ating Diyos. At nagkaroon tayo ng parang pangako, pledge sa Panginoon na tatanggapin natin siya bilang ating buhay at kalakip niya tayong mabubuhay dito sa lupa. Kasi ito yung battleground eh. Narito yung testing ground eh. Kung sino yung makakapasa, yun ang titira sa New Jerusalem. Yung hindi makakapasa, nasa labas ng New Jerusalem. Ngayon, siguraduhin natin sa ating mga sarili na kalakip ba tayo ng Panginoong Hesus? Nasa atin ba ang Panginoong Hesus? Tunay ba talagang tinanggap mo ang Panginoong Hesus na nakipag-usap ka sa Kanya, pinapasok mo siya sa buhay mo, at nagpasya ka na susunod ka na sa lahat ng kalooban niya? Nandito na ba tayo sa estadong ito? Kasi kung hindi pa, kailangan gawin natin to kasi napakalapit na ng araw. Pagbaba ng Panginoong Hesus, ang kukunin niya lang yung kalakip niya, walking with God. Katulad ni Enoch, hinablot siya ng Panginoon dahil walking with God si Enoch. Ibig sabihin, nabubuhay si Enoch kasama ng Diyos. Lumalakad siya kasama ng Diyos. Kaya nagalak ang Diyos, naluwalhati ang Diyos sa kanya, kinuha siyang buhay. Kasi may plano naman pala sa kanya. Maaaring siya yung pabababain sa tribulation period. Maaaring kasama ni Moses o ni Elijah, hindi natin alam. Yung dalawang kandilero ang bababa. So may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pinakita lang ng Diyos that if you walk with God, tukunin ka niya. So ito ang kinakailangan magampanan natin dito. Ito yung battleground. Ito yung patutunayan mo sa sarili mo na araw-araw sumasampalataya ka. Araw-araw kasama mo ang Panginoong Hesus, ang Espiritu Santo lumalakad sa kabanalan papunta sa Ama. Basahin natin ang talata ng Biblia na magpapatunay na kalakip tayo ng Panginoong Hesus. Colossians 3:3. Sapagkat tayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo Jesus. So ang tanong, namatay na ba talaga ang ating datihang pagkatao? Pag namatay na sinabi, itinakwil mo na ba ang datihan mo pagkatao? Kasi namatay na talaga yun eh. Naipako na sa krus yun, patay na yun. Kaso buhay pa tayo. Nasa loob pa natin ang datihang pagkatao. Tayo ang magdi-decide kung pakikilusin natin yung old self o yung new self. So nasa iyo ang decision making araw-araw. Kailangan sumampalataya ka. From faith to faith, from glory to glory. Araw-araw tayo nabubuhay, araw-araw tayo mananampalataya, araw-araw mamamatay ang dating pagkatao, araw-araw mabubuhay ang bagong pagkatao. So yun ang siguraduhin mo. Paggising mo pa sa umaga, pagdilat ng mata mo, kalakip mo na ba agad ang Diyos? So malalaman mo yan kasi magsasanay ka sa kabanalan. Ibig sabihin na magsasanay ka sa kabanalan, paggising mo pa lang, curious ka na sa buhay mo, na ipamumuhay mo ang Diyos. Curious ka na magiging spiritual ka, mabubuhay ka sa bagong pagkatao, patay ka na sa dating pagkatao. Hanggang sa masanay ka ng masanay araw-araw. Every day we die, sabi ni Pablo, araw-araw ako'y namamatay. So every day namamatay yung datihang pagkatao natin. Para na sa gano'n, yung Titus 3:5 maganap, yung renovation of the soul maganap. Kasi hindi magaganap ang pagbabago o paglilikha ng kaluluwa kung hindi tayo mamamatay araw-araw. If anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So, mamamatay ka araw-araw. You will die daily. Take up the cross, ang cross, kautusan ni Kristo. At susunod tayo sa Panginoong Hesus. At ang pagsunod natin sa Panginoon may daan. Siya yung daan. So, dadaan tayo sa Panginoong Hesus para makasunod tayo sa Kanya. At makasama niya tayo doon sa langit kasama ng Ama. At ang laksalak sa mga anak ng Diyos doon sa New Jerusalem. Pagka si Kristo ngay nahayag, ay mahahayag naman tayong kasama niya sa kaluwalhatian. So ibig sabihin kapag dumating na ang Panginoong Hesus, ipapahayag na niya ang kanyang sarili. Ngayon kung kalakip ka ni Kristo, makikita mo si Kristo sa kalagayan niya na glorified body, God. A glorified body of a God. So sabi niya ng Panginoon, kung paano natin siya nakita, magiging ganun din tayo. So glorified body of God. So yun ang eternal life. Yung glorified body ni Kristo, yun ang eternal life.
Kaya papalitan tayo yung namamatay na katawan, papalitan ng walang hanggang buhay. Glorified body of a God. Kaya sasabihin, mabibilang tayong Diyos eh. Kasi yung body natin, glorified body of God. Kaya sabi, sa kapisanan ng mga Diyos, tumatayo ang Diyos sa kapisanan ng mga Diyos. Ang kapisanan ng mga Diyos, iipunin doon sa New Jerusalem, doon sa langit. Maiipon ang lahat ng Diyos. Na ang nag-iisang Ama at nag-iisang si Kristo, nanganak ang Ama ng maraming anak niya, magkakapatid tayo lahat doon. Meron tayong kuya, at ang kuya natin ang Panginoong Hesus. Siya ang ating sinusundan, at hindi na tayo mahihiwalay pa kailanman sa Kanya. Pag nakasama na niya tayo doon sa langit. Kaya nga, patayin ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. So, ibig sabihin, patayin mo, kasi ang patay hindi na gumagalaw eh. Hindi mo naman papatayin yung katawan mo. Ibig sabihin na hindi mo na pakikilusin. I-deny mo, ibibilang mong patay na sa kasalanan. Sa pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, kasakiman at samba sa Diyos. Na dahil sa mga bagay na yan, dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So, nung araw, anak tayo ng pagsuway, pupunta sana tayo sa impyerno. Kaya lang, kung alam ng Diyos na mga anak niya tayo, tupan ligaw, dumating na yung oras at pagkakataong tinawag na tayo. At tinawag na tayo, inilagay tayo sa kanyang iglesia. So kasama na tayo ng lahat ng mga banal, itinatag ng Panginoon ang ating pananampalataya kay Kristo. At sama-sama niya tayo kukunin sa takdang oras, sa takdang panahon. So yung mga dating ginagawa natin, yung walang taros na pagsasaya, yung kalayawan, lahat ng bisyo, kasamaan, lahat ng pita ng laman, pita ng mata, pride of life, yan yan eh. Nung araw, ganyan ako, yabang-yabang ko nung araw eh. Gusto ko, punong-puno ako ng alahas. Para kang may hepatitis B. Naninilaw ako nung araw sa alahas, sa bracelet, kwintas, singseng. Eh wala, useless lahat yan, iiwan natin lahat. Delikado ka pa nga dyan eh. Pag nakita ka ng mga hold-upper, hold upin ka, kapatayin ka. Yun ang pride of life, yung sabihin ba ng tao na mayaman ka, swerte ka, pinagpala. Kita mo yung mga nanggagaling sa Middle East, sasabihin sa iyo, naninilaw sila, katas na Saudi yan, pagyayabang sa iyo. Ganun ang tao, tsaka yung pita ng mata. Ang hirap kontrolin yan, kasi laman yan eh. Hindi pwedeng hindi ka mag-iisip ng masama. Halimbawa, nakakita ka ng sexy, naka-miniskirt, gustong-gusto mong mabusohan yun. Inaantay, balayan mo na bumuka ka. So ganun ang tao yan, yan ang pita ng laman eh. Fornicator ang mata natin. Yung pita ng laman, nandiyan lahat yan, lahat tayo malilibog, lahat tayo may pita. Bakit? Nasa katawan ka eh. So lahat ng kasamaan ng katawan, noon tayo. Pero ngayon tinawag na tayo ng Diyos at ginilang na tayo mga anak, iniligtas na tayo sa kadiliman, dinala tayo sa isang kagilagilalas na liwanag at binigyan na tayo ng bunga sa ikababalad. We are not in prison of Satan or death. We are free from the law of sin and death. Pinalaya tayo ng Panginoon sa batas ng kamatayan at batas ng kasalanan. So malaya na. So malaya ka na nga, patayin mo yung sangkap ng katawan. So pilin mo. Yun ang sabi ni Pablo eh. Sinusupil ko ang aking katawan baka sakaling sa aking paghahayag, sa aking pangangaral. Ako naman na itakwil. Kasi hindi niya sinupil yung katawan niya, kaya sabi niya, ito yung sikreto eh. Nakikipaglaban ng ating kaluluwa sa katawan na makasalanan. So iyan ang habang nasa katawan tayo, nakikipaglaban. Matatapos lang ang labanan pag nasa langit na, glorified body na. Eh habang nasa katawan pa tayo, sabi ng Diyos, ano ginawa mo nung nasa katawan ka pa? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at ipagsusulit natin ang lahat ng ginawa natin nang tayo nasa katawan pa. Kaya pagpatay na, wala na, hahatulan na lang ng Diyos yun. At akakain ng mga angel kung saan ilalagay yun. Ilalagay ba sa ilalim ng lupa, sa Hades, o dadalhin doon sa ilalim ng altar. Para na sa ganun, matitipon tayo lahat doon. Pag bumaba na Panginoon, sukunin tayo doon, i-glorify. Tapos maghahari na 1,000 taon. Tapos isusuko ni Kristo sa Ama. Ang paghahari niya, makikita na natin ng Ama doon sa kanyang bahay. Kasi bababa pa yun sa mga bagong langit at bagong lupa. Magkakaroon ng last judgment, bababa. O pagkatapos makikita na natin ang Ama. Mapalad ang may malinis na puso, makikita niya ang Diyos. Kasi ang nakakita pa lang sa Ama, ang Panginoong Hesus pa lang, nasa kanang trono siya ng Ama eh. Wala pang tao, sabi sa John 1:18.
At anytime, wala pang taong nakakita sa Ama at anytime, kailanman. So anytime, ano ba yung anytime? Kahit anong minuto, anong segundo, wala pang nakakitang tao. Eh si Kristo, hindi naman tao yun, naging tao yun. Diyos siya na naging tao, kaya nakita niya ang Ama, nasa kanang trono na siyang Ama ngayon. So pagbaba ng Panginoong Hesus, kukunin tayong lahat dito, yung matutuwid, banal at mabuti na mga anak ng Diyos. Kaya huwag tayong tumigil ng panalangin sa ating Ama. Pagmulat pa lang ng iyong mata sa umaga, maging spiritual ka na. At isama mo na sa panalangin mo na tayong lahat. Yung prayers ko, yung nasa ng puso ko. Yun ang pinakanasa ng puso ko na hindi tayo mamamatay. Bagamat may nararamdaman kang sakit, ang dami mong sakit, hindi mo na intindihin yan. Ilagay mo na lang sa puso mo na ang Diyos ang bahala. Siya naman ang pumapatay, siya bumubuhay. So kung kalooban niyang buhayin tayo, mabubuhay pa tayo ng matagal, makukuha pa tayong buhay. Ngayon kung kalooban niyang mamamatay ka, wala ka namang magagawa. Yun ang itinakda. So importante, humingi tayo ng awa sa Diyos, baka sakaling loobin niya. Kasi loloobin ng Ama, lahat ng bagay pag niloob ng Ama. Kita mo si Joshua, nag-pray sa Ama, di ba? Let the sun stood still. Pumayag ang Diyos nun eh. Let the sun stood still para mapatay niya yung mga kalaban niyang Philistines. Hindi umikot ang mundo nung panahon na yun, tumigil. Kaya tumigil din yung nakatutok ang araw, so lagi maliwanag. May flashlight yung panahon na yung kay Joshua para mapatay niya lahat ng kalaban, napatay nila lahat. So, tumutugon ng Ama sa panalangin ng tao. Pag kinalulugdan niya ang isang tao, tumutugon siya sa panalangin. Kaya sabi, the prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng isang matuwid, dinidinig ng Diyos siya. So kahit anong prayers, basta matuwid ka, didingin ka niya. Kasi wala namang ibibigay ang Diyos sa atin ng masama, puro kabutihan. Magparaya man siya ng kasamaan, mabuti pa rin yun. Kasi nalalaman natin na ano man nagaganap sa atin, mabuti at masama, sa ikabubuti na umiibig sa Diyos. Eh alam mo, iniibig mo ang Diyos dahil nagsusumikap ang sumunod. Nagsusumikap ka magpakabanal-banal, iniibig mo ang Diyos. So kahit masama nangyari sa iyo, hindi masama yan. Mabuti man o masama, in everything give thanks. So doon mo makikita spiritual ka. Ako, na-stroke ako, nagpapasalamat ako sa Diyos lagi. Panginoon, na-stroke ako, salamat, binuhay mo pa ako eh. Si Fernando po nga, isang bala ka lang eh. Nung ma-stroke yung patay eh. Eh ako, binuhay pa ako ng Panginoon, may plano pa siya sa akin. So yung nalalabing minuto ko, o oras ko, o araw ko, taon ko, hindi ko alam. Basta inaasa ko na sa Diyos ang lahat ng bagay. Mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yung kamatayan mo, buhay mo, kinabukasan mo, kapalaran mo ngayon, yung kapalaran ng mga anak mo, kapalaran ng asawa mo, kapalaran ng iglesia, nasa kamay ng Diyos. Pinapaubaya ko lagi sa kamay ng Diyos. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa krus, di ba? Father, in thy hands I commend my spirit. Pinauubaya ng Panginoong Jesus ang lahat sa Ama. Kasi ang Ama ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang God Almighty. Siya ang buong administrator ng buong universe. Walang gagalaw hanggat hindi pinagalaw ng Diyos. Walang sasabog na star o supernova na hindi pinasabog ng Diyos. Walang mamamatay na ipis kung ayaw ng Diyos. So kung ano ang gusto ng Ama, yun ang mangyayari. Walang makakapigil, sabi ng Diyos. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, at walang makakaligtas sa aking Ama, sa aking kamay. Walang makakaligtas sa aking kamay. Lahat. Kaya nga, salamat sa Diyos dahil tinawag tayo, pinili tayo. At ngayon, ginagawa tayo matuwid at matapat. Kasi bakit? Nasa iglesia ka pa eh. Patuloy ka pa nagsusumika, patuloy ka pa sumusunod. So, ibig sabihin, may katapatan na binigay yung Diyos sa iyo. Spirit of faith. Kaya nga bunga yun eh. Bunga ng Espiritu yung faithfulness. Punong-puno ng faith. So, malalaman mo yan kung talagang inilakip mo na ang sarili mo kay Kristo. At wala namang ibang paraan. Kung hindi ilakip mo talaga, you walk with God, walking with God. Kung natin nakikilala siya, lumakad naman tayong katulad niya. Lumakad ang Diyos eh, sa pamamagitan ng tao dito sa mundo eh. Kung paano nabuhay si Kristo, na Diyos na naging tao, ganun din tayo mabubuhay. Kasi may Holy Spirit kay Kristong gumawa eh. Kasi kung tao lang, wala magagawa ang tao. Kailangan ng Espiritu Santo. Kaya kita mo yung mga man of God, nandun ka agad ng Espiritu Santo. Si John the Baptist nga, di ba? Nung dumalaw yung pinsan niya, si Maria, dumalaw yung pinsan niya. Kasi 6 months older si John the Baptist eh. 3 months old lang yung kay ano eh. Sabi nung, sino ba yung pangalan ng na
Gumalaw yung sanggol sa tiyan niya nang makita niya si Maria. Nandun yung tagapagligtas. So pitos pa lang sila, may Holy Spirit na. Nagpuri si John the Baptist eh. Pitos pa lang, 3 months old, may katawan na yun, buo na. Nagpuri, nagalak si John the Baptist. Doon mo makikita na nasa sinapupunan pa lang. Si Jeremiah, na pinakakaawang propeta, pitos pa lang, tinawag na ng Diyos, nandun na Spirit. Si John the Baptist, si Samson, doon mo makikita na lahat ng man of God, may Espiritu Santo na pitos pa lang. Kasi may plano ang Diyos sa lahat ng tao. Siya ang gumawa sa iyo, siya ang lumikha sa iyo. Yun nga sinasabi ko sa inyong kamanghamanghang. Millions and millions and billions of sperm cell. Tapos isa lang ng egg cell. Ito yung science eh. Ito yung turo ng pagligha sa tao, sa science eh. Biro mo, pumili ang Diyos ng isa. Sa millions and millions and millions of sperm cell mo, pumili siya ng isa, pinalangoy niya sa fallopian tube, pumunta sa ovaryo, nag-meet yung egg cell, nabuo sila, naging one cell, naging isang cellula sila. Ngayon, yung kambal, pag nahahati yung one cell, nagkakaroon ng kambal. Galing pa rin sa isang cell, yung kaya lang nahahati. So, yun ang ginawa ng Diyos, pitos pa lang. Kaya ang pitos, may kaluluwa na yun eh. May nagtanong sa akin yan eh, yung mga sanggol pagdating sa langit, sanggol pa si RC yata. Ay ko, hindi na, may buhay na yun eh. Ang kaluluwa no, kaluluwa niya rin pagtanda, hindi naman nagbago kaluluwa eh. Eh ang papalitan ng mga katawan, so kahit pitos pa lang siya, pwede siyang lagyan ng Diyos ng isang katawang glorified. Kasi yung kaluluwa niya, yun pa rin yun eh. Ang kaluluwa kasi lumalago lang sa kaalaman. Yung kaluluwa mo, wala namang maliit na Jesus Christ, tsaka malaking Jesus. Sa kanila, meron Santo Niño, maliit na kaluluwa, malaking kaluluwa na sereno. Hindi, isang kaluluwa lang. Isang buhay lang, isang kaluluwa. Bawat isang buhay, isang kaluluwa. At yung isang kaluluwa na yan, itatapon niya sa impyerno pag hindi ka pag wala ka sa Diyos. At yung isang kaluluwa na yan na may espiritong banal, kasi sutil eh. So while yung espiritu natin ng araw, kasi ang espiritu nasa kaluluwa yan eh. Kapag ang isang kaluluwa walang espiritong na-renewed o binuhay ng Diyos, hindi siya makakaalam ng tungkol sa Diyos. Ang tawag doon, carnal mind. Carnal mind yung kaluluwa niya kasi ang espiritu niya suwail pa eh. Hindi pa nare-renewed, hindi pa nag-justified. Kaya kapag na-born again talaga ang isang tao, justified ang kanyang espiritu. Bahagi na siya ngayon ng kalipunan ng Iglesia ng Diyos. Member na siya ng Iglesia ng Diyos. Ang pangalan niya natatala na sa langit. At doon, mayroong libro. Kumbaga sa sindikato may blue book. Yung blue book lang yun, nandun ang lahat ng sinusuportahan ng sindikato, binabayarang na politician, meron senador, congressman, governor, mayor, lahat yun. Nasa ano sila nasa tawag dito, payroll, naka-payroll sila doon sa blue book. Sa atin doon, hindi blue book yun eh, book of life. Nandun na yung lahat ng pangalan natin sa book of life. Hindi pa nililika ang langit at lupa, kilala na tayo ng Diyos, itinala na tayo doon ng Diyos. Kaya nga dumating na yun, tamang pagkakataon tawagin ka na. Kaya sa ating buhay, walang pangit na nangyari mga kapatid. It's just a part of experience of life. Yun ang plano ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos. Katulad ko, hindi ko naman sinasabing magdurog kayo o maging drug addict kayo katulad ko para makakilala. Hindi. Yun ang buhay na pinadaan sa akin ng Diyos eh. Ang karakter ko masama eh, swindler eh. Masamang tao. Masamang tao ako. Pero kung may plano ng Diyos, inilihis niya yun eh. Hindi, para si Pablo, mamamatay tao yun eh. Pinapatay niya mga Kristiyano, pero inilihis niya isa sa isang bagong bagay kasi may plano sa kanya. Ganon din sa akin. Kasi sa totoo lang, ang plano ko kasi gagawin ko talaga eh. Pag may pinalano ko na isip ko, gagawin ko kaagad yun. Kaya kong gawin. Sabi ko, kaya kong gawin. Naikwento ko niyo na sa inyo, di ba, ng bata. Saan ka nakakita ng batang paslit na hindi pa nag-aaral, ninang hold up na ng grocery? Pumasok sa isip ng batang yung ganong mga kaisipan. Tapos in-execute ng batang yun. Biruin mo yun. Na-execute niya. Tsaka meron pa nga ako isang ginawa. Kristiyano na ako. Talagang sinasabi ko sa sarili ko. Napakagago ko talaga eh. Natatandaan ko ng traffic na yun eh. Pauwi na kami. Dalawa pa lang anak ko. Si Peter at si Ben. Tsaka si Baby. Nagmumotor kami. Sakay ko yung dalawang bata sa harap. Si Baby sa likod. Traffic na traffic. No movement talaga. Talagang no movement. Still talaga, walang gumagalaw. Eh doon sa kabilang side, yung patungo dito sa sa crossing, walang dumadaan sa sasakyan, konti lang. Hindi sabi ko, doon ako dadaan. Eh nung dadaan ako, meron pa rin dumaan, ang hirap sumalubong.
Kasi over the counter flow gagawin mo, delikado. Ano pumasok sa isip ko, alam nyo? Mag-drive ako sa bangketa. Sa bangketa ko i-drive. Wala akong takot na naisip na basta buo loob ko, nagagawin ko to. Kaya kong gawin to. Di, sabi ko, baba muna kayo, baba. Lipat tayo sa kabila, lipat kami. Tapos inakyat ka muna ang motor doon sa gutter kasi ang taas din ng gutter eh. Tsaka makitid. Siguro 2.5 feet lang yun. Isang error mo lang, nalaglag ka, wala na. Ganun kaano lang yung ano nun, yung lapad ng bangketa na yun, sa Vargas Bridge. Mga 2.5 feet lang yun, maximum of 3 feet. Di inakyat ko na yung motor. Pag akyat ko, o sabi ko, Peter, Dan, sakay na muna kayo. Sakay yung dalawa. O baby, sakay ka sa akin. Kapit ka mabuti. O kayong dalawa, kapit kayo, magyapos kayo. Pinatakbo ko yung dire-diretso, buo loob ko, kaya ko. Pagdating doon sa may dulo na, ang dami-daming kahoy pala na nakabalatay doon. So hindi pwede. O teka, tigil muna tayo. O baba, unang bababa, dyan, baba ka muna, Peter, baba, o baby, baba, dyan kayo sa gutter, huwag kayong gagalaw dyan. O ako na ngayon ang baba, binaba ko yung motor, hirap na hirap ako, pagbaba ko, o sakay uli kayo, nakauwi kami, alam niyo nung mabulay-bulay ko yung ginawa ko, sabi ko, napakagago ko talaga. Pero yung mga ginawa ko yun, hindi ko man lang inisip yung kapakanan ng mga anak ko, paano kung nagkamali ako doon? Kaya sabi ko nga sa inyo, pag gumagawa ako, sasabihin na dyan, kaya na naman, kumilos na naman, mga pinisiting, ayun, puntahan nyo na. May gagawin ka naman yato. Nakompormisyo na naman ang Diyos sa madalas kong i-compromise ang Diyos eh. Ewan ko, yun ang karakter ko eh. Bara-bara ba, tira ng walang iniintindi. Maliit pa akong bata, gano'n na ako eh. Kinalakihan ko na yun eh, hindi na mabago. Pero nang baguhin ng Diyos yun, ayun na nga, binabago unti-unti. Renewing of the Holy Spirit. Ang importante, yung karakter na yun, ang nakita ng Diyos sa akin, matapat, matuwid talaga ako, makatarungan. Yun ang karakter ko, makatarungan ako. Ayoko yung meron na api. Bagamat ako mga api ha. Inaapi ko mga bata nung salbahe ko eh. Na-experience ko, inapina ako minsan. Ganun pala nararamdaman ng inaapi. Kaya mapalad yung inaapi. Pag inaapi kayo at may karoon kayong kaaway, yun ang tanda. Napupunta sila sa impyerno. At yun naman ang tanda, napupunta ka sa langit. Sabi sa Philippians 1:28. At saan naman, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. So pag may umaaway sa inyo, may nag-peppershoot, inaapi ka, ginagawa kang aba, duka ka, relax ka lang. Huwag kang gumanti, ang Diyos sa magiganti. Matuwa ka. Pag pinipersecute ka, winawalang hiya ka ng mga tao dahil kay Kristo. Matuwa ka, sa iyo ang kaharian ng Diyos. Kasi yun ang tanda, pupunta sila sa impyerno. Kaya pag meron ka nakitang nagpe-persecute sa'yo, maaawa ka. Kaya si Kristo naawa eh. Ama, patawarin mo sila, hindi kasi nila alam ang ginagawa nila. Ganon din si Stephen. Nung binabato na siya, mamamatay na siya, nakita niya ang Panginoong Hesus sa langit. Sabi niya, nakita ko ang Panginoong Hesus, nabuksan ng langit. Nagsisigaw yung mga Pariseo, lagi siya pinatay. Ano sabi ni Stephen? Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero tayo alam natin ang ginagawa natin. Sila hindi nila, bakit? Wala nga silang karunungan, carnal mind nga eh. Hindi pa sila nabibigyan ng kaunawaan ng Diyos. Hindi pa sila spiritually renewed or born again. In the spirit, hindi pa nag-adjustin. Bobo sila lahat. Bobo lahat. Tayo hindi, binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. At si Kristo ang karunungan ng Diyos, sabi sa 1 Corinthians 1:24. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. At siya yung marunong na manggagawa nung nililikha ang lahat ng sangkalangitan. Nililikha ng Ama, ng Espiritu ni Kristo. Nasa tabi niya nga ako, sabi ni Kristo, nung nililikha ang lahat ng bagay. At ang mga anghel no, nagsisigawan sa tuwa habang ginagawa ang creation. Dapat tandaman nito ng inyong pagkaligtos, ito'y mula sa Diyos. So galing sa Diyos yung mga ginangyayari na yun. Gusto ng Diyos na maunawaan mo, maintindihan mo kung ano yung Word of God. Binagyan ka ng Espiritu Santo para maudyo kang gawin yun, sundin ka. Gawa ng Diyos yun para mapatunayan mo, ikaw nga ang tinawag. Kasi alam lang ng Diyos eh. Eh ikaw, alam mo ba? Sure ka ba? Kaya nga ang kaligtasan natin, sa pag-aasa lang eh. At ang pag-asa, tinatanaw lang yun eh. Umaasa tayong lubos na yung ating pag-asa ng kaligtasan, siguradong totoo yun. Yun yung pananampalataya, kapanatagan ng bagay na hinihintay. Relax ka lang, naniniwala ka. Katunayan ng bagay na hindi nakikita. Naniniwala ka, totoo magaganap. Mas papalad yung hindi nakakita ang sumampalataya sa nakakita.
Kaya yung bali 10 na lang niya, yung 10 mga apostol, mas mapalad kaysa kay Tomas eh. Eh si Tomas, to see is to believe pa, di ba? Sabi ni Tomas, hanggat hindi ko nakikita yung butas sa kamay ng Panginoon at sa kanyang paa sa tagiliran, hindi ako maniniwala. Eh on the 8th day, nagpakita uli ang Panginoong Yesus. Nandun na si Tomas, nagpakita. Sabi ng Panginoon kay Tomas, narito na ako, tignan mo yung butas ng kamay ko at ng mga paa at tagiliran ko. Ano sabi ni Tomas? My God and my Savior. Sinabi na, ang Diyos ko at ang aking Panginoon. Kasi ang Diyos, siya ang tagapagligtas eh. At ang tagapagligtas, ginawa ng Ama si Kristo, Savior. At Panginoon. Ang Panginoon kasi, yun ang Panginoon, alipin ka. Ikaw mga napakabuti ng Diyos sa atin, ikaw mo anak nga tayo. Hindi na tayo biniling na alipin. Hindi siya gumawa ng mga robot. Ang ginawa niya tao na may free will. Para malaman niya nga, madalas yung i-preach niya, malaman niya kung sino yung anak niya, para maipon na niya. Mailagay na sa pangalan ng aklat ng buhay. Para sa tamang takdang panahon, tatawagin at pipiliin. So sa simula pa lang, it is written, it must be done. Tapos na ang boxing. Unti-unti na lang natin ginaganap. Ano yung role mo dito sa lupa? Makikita mo kung anong role ka sa lupa. Kristiyano ka ba talaga? Tunay na Kristiyano ka ba? O hypocrite? Yung pinunod ko sa inyo dati na nagsuot ka ng bagong damit pero hindi mo hinubad yung dati. Hypocrisy yun eh. Kristiyano ka pero nabubuhay lagi ang lumang pagkatao. Hindi, hubarin mo araw-araw. Huwag kang maging hypocrite, maging totoo ka na. Araw-araw hubarin mo yung dati. Suot mo yung bagong pagkatao. Makakalakad ka na sa bagong pagkatao. May bunga ka na sa ikababanal. So kita na natin, balik tayo sa Colossians 3. Kita na natin mga kapatid na na sigurado kaligtasan eh. Mananatili ka lang kay Kristo, mananampalataya. Ligtas ka kung ikaw ay mananatili sa pananampalataya at gagampanan mo ang pananampalataya. Kasi kita na natin ang hindi naligtas si Lucifer eh. Wala sanang impyerno, wala sanang dagat-dagatang apoy. Kung walang Satanas, walang dagat-dagat, hinahanda lang yun para sa demonyo at sa kanyang mga anghel. Kaya nga eh, hindi naman nilikha ng Diyos si Satanas. Ang nilikha niya si Lucifer nga eh. Nilikha ni Lucifer si Satanas. Nag-create siya. Gusto niya maging Diyos. Diyos creator eh. Ayun, Diyos nga siya, creator ng kadiliman. Na-create niya si Satanas sa sarili niya. Tapos minahal na niya si Satanas. Hindi naman pwedeng patawarin ng mga anghel eh. Kasi alam ng mga anghel sa simulat yung mga pa ang Diyos eh. Kasama na nila ang Diyos, kilala na nila ang Diyos eh. So intentional yung ginawa na, deliberate Paul out of the gate. Deliberate Paul kasi sinadya mo kasalanan eh. Sa atin naman, pag sinasadya natin, wala nang hain pa para sa hindi naman bababa si Kristo para papako uli sa krus eh. Ang pagbabayad, kukunin niya yung mga kapatid niyan, tapat ang pananampalataya. Tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagpapakalinis, nagpapakabanal-banal. Dahil nga sa bagay na yan, dumarating ang kagalitan sa Diyos sa mga anak ng pagsuway. So kung susuway ka pa, baka mabura pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya huwag mong iwala yung natutunan mo. Kaya sabi ni John eh, huwag niyong iwala yung aming pinagpag-aala. Ano yung pinagpag-aala ng apostol? Yung pananampalataya kay Kristo. Yung aral ni Kristo. Ang aral kasi, yan ang utos, yan ang nagliligtas eh. Salita ng Diyos. Baka iwala ninyo, mag-ingat kayo sa inyo sarili. Baka iwala nyo ang aming pinagpag-alan. Yung Word of God na nasa iyo. Baka iwala mo yan. Kaya ang mga demonyo, naghahanap ng titirhan nila, walang tubig. Kasi ang Word of God, tubig na naglilinis yan. Hahanap sila ng mga tao na walang tubig. Walang Word of God sa buhay nila, walang pananampalataya sa Word of God. At pag nakita nila na malinis na, pwede ng panahanan, nagsasama pa ng 7 demonyo, doon na sila titira. Kaya nga, laging 7 eh. Tuloy natin. Na inyo namang ito nilakaran noon na kayo nabubuhay pa sa bagay na ito. Dadapat ngayon, inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, salitang kalaya na mula sa inyo. Huwag kayo magbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati na ang kanyang gawa. Kasi nung ipakaw ng Diyos, ang dating pagkatao, isinama ng pinako yung lahat ng pita. Lahat ng kasalanan doon sa katawan, ipinako na hindi na makakagalaw yun.
Kaya kung nabubuhay ka pa rin dito, galit po, sama ng loob, mga pagsisinungaling, mga pagkabahabahagi, lumalabas na hypocrite ka. Nasa iyo pa rin yung luma. Hindi mo pa hinuhubad. So may pagkakataon pa kasi anak ka na ng Diyos eh. Tupa ka na eh. Magpalinis ka ng malinis na malinis. Eh yung paa natin nasa mundo pa, hindi pwede hindi tayo magkakasala. Walang matubid o mabuti na hindi nagkakasala. Kasi lumalakad ka sa mundo eh. Maaalikabok ka ng paa mo. Kaya sabi, maglinisan kayo ng paa. Dati ginagawa natin itong ritual na to. Inalis ko na itong ritual na to eh. Nung naglilinisan ng paa, gawa ito ni Brother Manny kasi apostol siya. Siya ang naglilinis ng paa ng mga pastor. Hihilera kami doon, lilinisin niya yun. Katulad ng ginawa din ng Panginoong Jesus. Merong badya, may tuwalya, may tubig, nililinis yun. Ginagawa pa nga ni Brother Manny, hinahalikan yung paa namin eh. Pag hinahalikan ng paa namin, hiyang-hiya ako. Sabi ko, apostol, lumahalik ng pala. Talagang, yun yung sinabi ni Pedro, Panginoon, pati katawan ko, hindi, Pedro. Yung malinis na nalinis na, paa na lang. Ang paa nyo na lang na, yung naligo at nalinis na, hindi na maliligo, lilinisin na lang yung paa. Pag hindi mo ginawa, wala kang bahagi sa akin. Sabi ni Pedro, Panginoon, ito po, linisin nyo pati buong katawan ko na. Paa lang. Ang gulit ni Pedro. Kasi nakakasala pa rin tayo, nagkukulang. Eh kaso may provision ginawa ang Diyos sa 1 John 1:8-9 eh. Pag nagkasala ka, tapat kang magsisisi. Tapat kang nananampalataya, hindi mo na uulitin yun. Pinatatawad na naman tayo ng Diyos. Balik ka na naman, anak ka na naman ng Diyos. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang inyong datihan pagkatao, pati na ang kanyang gawa. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman, ayon sa larawan niyang lumalang sa kanya. So nagbabago sa kaalaman. Nung araw kasi, ang mga kaalaman natin, philosophical lang eh. Mga karunungan ng tao, katuwiran ng tao. Dumating na ang panahon na ang katuwiran na ng Diyos ang ipamumuhay. Hindi na yung karunungan mo o yung philosophy mo, idea mo, karunungan ng matatalinong tao. Napakaraming matatalinong tao. Lahat yan halos ng Freemason, alam nyo. Napakatatalino, halos lahat yan. Mga presidente ng US, mga bayani ng Pilipinas, president ng bawat bansa. Yan ang mga Freemason. Yan ang mga hypocrites. Nagkunwaring nasa Diyos, pero kakampi ni Satanas. Ang ipinaglalaban nila, yung nabuksan na sila, naging Diyos na sila. Sila yung kumain ng bunga ng pagkaalam na tama at mali. Yun ang mga Freemason. At isa dyan si ano yan, yung naka-discover ng US. So mga kapatid, sinasabi ko lang sa inyo, sa John 17:14, basahin natin bago tayo magtapos. John 17:14. to 18. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputuan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Kaya huwag kayong magtataka. Bakit inuusig tayo ng sanlibutan? Wala ka namang ginagawang masama. Galit sa iyo yung kaopisina mo, yung co-workers mo, galit mo. Yung kapitbahay mo, galit sa iyo. Wala ka namang ginagawa. Bakit? Taga sanlibutan yun eh. Ikaw mo hindi ka taga sanlibutan, hindi ka nila kakampi. Kaaway ka nila. Kasi ang kakampi ni Satanas, taga sanlibutan, magkakakampi sila lahat eh. Eh kaaway natin si Satanas, nagiging kaaway tayo ng taga sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. So ito ang will of God, hindi tayo mamatay. Kaya ito yung nagbigay sa akin ng idea ng pagnanasa na manalangin hindi tayo mamamatay. Kasi kalooban ng Diyos, hindi tayo mamatay. Di suportahan natin yun. Kaya lang, ipag-pray natin, malay mo, loobin ng Diyos, lahat tayo hindi mamamatay. Buhay tayo kukunin lahat. Biruin mo yun, napaka-fantastic no, lahat ng members ng bishopric ng Palatine, na remnants na napaka-konti na ngayon, hindi mamamatay. Hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Nung araw, taga-sanlibutan tayo, grabe pagka-sanlibutan ko. Maliit pa akong bata, alam nyo, hindi mo ako makakagilap sa bahay. Nasa labuyan ako, hanggang sa nasanay ako sa sugal, sa suntukan, nasanay ako sa buhay kali.
Talagang buhay kalye, talagang ano, walang iya talaga eh. Asong parang asong ulul eh. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita may katotohanan. So ang magpapabanal sa atin ng salita ng Diyos, pagkat ito ang katotohanan, and the truth will set us free. Kaya nga nakalaya na tayo eh. Sa lahat ng bagay, nung araw, ang dami nating pinaniniwalaan, di pala sa Diyos. Tulad ko, dami kong pinaniniwalaan. Naging manghuhula pa, nakakabasa ako ng tarot cards eh. Ang dami ko, may agimat din ako sa San Benito. So dumaan tayo dun sa walang kaalaman eh. Ang kaalaman natin, kaalaman ng demonyo. Eh dumating na yung panahon na tinawag na tayo ng Diyos, binabago na tayo araw-araw. We are being renewed daily, from faith to faith. In the renewing of the Holy Spirit. So nung maging Kristiyano ako, talaga sinunog ko lahat. Yung total mind power ko, yung how to influence friends. Tapos yung tarot cards. Lahat ng mga philosophy ng taong libro, sinunog ko lahat yun. Ang itinira ko lang yung revised penal code. Tsaka labor code. Kasi yun ang binabasa ko para alam ko rin ng batas sa labor. Alam ko ng batas tungkol sa criminality. Bible, revised penal code, labor code. So yun lang ang mga libro. Lahat, sinunog ko na lahat yun. Pati yung pinagtiyagaan kong tarot cards. Kasi ang mahal, $70 yun eh. Ginawa ko, bumili ko ng card sa National Bookstore. Dinurowing ko, kinopia ko yung sa tarot cards. Kasi obsessed ako ng namamangha ako dun sa tarot. Tapos, nung pala meron akong gift of knowledge, nasalaman ko rin ng future events eh. Meron akong gift of knowledge. Kaya pinagsama yung reading ng tarot at saka yung gift of knowledge. So, nababasa ko yung card. Nadadagdagan ko ng mga revelation sa akin. Naniniwala yung hinuhula ko, balik ng balik. Meron ako hinuhulaan dyan, yung kaopisina na Ate Marisa ko sa BPI eh. Laging bumabalik yun, laging nagpapahula. Sabi ko, bakit ka ba nagpapahula sa akin? Ang dami naman manghuhula. Komo libre nga eh. Hindi ko naman sinabi kasi libre, di ba? Sabi niya, hindi ro. Kasi lahat ng sinasabi niyo, totoo. Pati yung kinabukasan sinabi niyo, nangyayari. Kaya naniniwala ako sa hula niya. Sabi ko, kita mo nga yun, naging abominable pala ako sa Panginoon pala, may plano. Ang karunungan ibibigay ng Diyos sa akin, galing na sa Diyos, hindi na galing kay Satan. Kasi alam niya yung mga anghel, nakakaalam niya ng lahat na magaganap dito sa lupa. Sa 2 Samuel 14:20 yata yan, tingnan natin. Daanan muna natin yun. Sana tama. Ito tama nga. 2 Samuel 14:20. Upang baguhin ang anyo ng bagay na ginawa ng inyong lingkod na si Joab, ang bagay na ito, at ang aking Panginoon ay ipantas ayon sa karunungan ng anghel ng Diyos na makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. So makakaalam pala ang angel of God ng lahat ng mga bagay sa lupa. So kung makikita natin dito na lahat ng mga unsolved mysteries dito sa mundo, kayang-kayang sagutin niya ng mga fallen angel. Yung paggawa ng pyramid, yung mga lahat ng mga boulders ng ng mga rocks na malalaki na ginawa mga pader. Yung mga ginawang inukit sa India, yung inukit ng mga structure doon sa isang bato lang, hindi naman marami, isang bato na gawa ng art. Tapos yung mga paano nabubuhat yung bato papunta doon sa paggawa ng pyramid. Yung mga megalithics, yung malalaking batong boulders na yun, sa marami niya sa South America, sa Peru, Machu Picchu, marami niya. At saka yung makikita yung mga sa labas, pag pupunta ka sa atmosphere, makikita mo yung mga lines ng mga dinadaanan para sa mga aircraft. Ang daming mystery dito, gawa lahat ng fallen angels yan. Kasi nung makakawala nga ang mga fallen angels, siya ito opinion ko lang to sa inyo ha. Hindi ko to nabasa sa Bible, opinion ko to. Kaya nagkaroon ng maraming Diyos, yun ang mga fallen angel. Gusto nila rin maging Diyos kasi yun ang pinuno nila eh. Ang gusto ni Lucifer kasi maging Diyos siya eh. Uupo siya dun sa trono na Diyos, magiging ako'y kataas-taasan. So nakakuha siya ng mga followers niya kasi mataas ang katungkulan ni Lucifer sa langit. Mataas ang katungkulan niya sa langit. Ginawa pa siyang perfect in beauty. Full of wisdom. Nasa kanya lahat ng katangian ng napakahusay, pinagpalang anghel eh. Pero kita mo, hindi niya pinagpala ang Diyos. Gusto pa rin niyan lamangan eh. Pwede ba ang creation, ang creator palitan ng na-created? Yung created,
Papalitan yung creator, pwede ba yun? So yun ang niya, kaya ang opinion ko dyan, napangakuan yung mga anghel na magiging Diyos kayo lahat. Kaya naglipa na ang Diyos eh. Kahit kita yung mga Diyos sa Babylon, ganun din ang Diyos sa Egypt, sa Europe, lahat. Sa South America, iisa rin. Inaiba lang ang mga pangalan. Pero si Osiris, si Iris, lahat yun ando, sina Sophia, sina Athena, lahat yan isa. Yung mga Titans gods, mga Norse god, ang daming Diyos eh. Yung mga Diyos sa India, sina Vishnu, sina Basni. Ang dami-dami, tsaka mga demigod, napakarami. Gawa lahat ng ano yan. Gusto ko sanang alaming mabuti yan, kaso hindi na ako concerned yan. Nasa Book of Enoch lahat yan eh. Yung lahat ng sikreto na ayoko na eh. Baka may mabuksan ako dun, matanggap ko, nasisira sa faith ko. Kaya takot ako sa lahat ng librong apokripa, dyan ako takot eh. Sa Book of Enoch basahin. Pero parang gusto kong basahin. May pumipigil sa akin na wag na. Kasi baka masingitan nga ako, tagapagturo ako. Kaya pag ako nagsasalita ng opinion, sinasabi ko, oh ito opinion to ha. Pwede niyong paniwalaan, pwedeng hindi. O pwedeng opinion niyo rin. Kasi ito yung nakikita ko lang eh. Nagkakaroon lang ng opinion. Pero kung gusto kong batayan talaga, merong matibay na batayan, Book of Enoch yun eh. Pero wag niyong basahin, delikado yun. Iwasan niyo yun. Apocryphal books yun, hidden books. Kaya nga ini-hidden ng Diyos yun para wag nang basahin. So yun mga kapatid. Kinakailangan ang buhay natin na tatago na kay Kristo, at kung malantad si Kristo, malalantad ang buhay natin kasama ni Kristo. At bilang tagapagmana, gusto kong basahin uli sa inyo itong napakasaganang salita ng Romans 17:18. Romans 8:17-18. Bumili na ako ng bagong Bible sa Shopee. Dadarating pa sa susunod na araw eh. Wasak-wasak may Bible ko eh. Mahal din pala ng Bible. Bili ko sa Shopee. Halos 600. Yung ang Biblia rin ang binili ko. Pero merong ano na, yung parang may mga tag siya na nakikita mo na kung saan mapipindot. Ito hinahanap ko pa eh. Pero basahin natin Romans 17:18. At kung mga anak, tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumalhati naman kasama Niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat dapat maitumba sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Ito yung revelation ni Pablo na pinahayag. Tingin ko, opinion ko uli ito ha. Wala dito sa Bible eh. Kasi nakarinig siya dun eh, ng mga salitang hindi dapat ipahayag sa tao. Kasi nga, hindi dapat marinig ng tao. Hindi makita ng mata. Pumasok sa puso na ang mga inihanda ng Diyos. Pero sinabi niya yung conclusion eh. Napatutunayan ko, ibig sabihin talaga may patunay siya, may ebidensya siya. Na ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat dapat mga itumbas. Binibigyan lang tayo ng urge ni Pablo dito na magtiis talaga. Kasi exciteful to eh. May full of excitement to, magtiis ka. Maging malinis ang puso mo, makikita mo ang Diyos, makikita mo ang Ama. Yun ang gustong gusto ko makita, ang Ama yan, may itsura ng Ama. Ano yung pagkakaupo niya sa upuan niya na from eternity to eternity, nakaupo lang, hindi na tumay. Kanyang-kanya lang yung kanyang trono. Walang pwedeng umupo doon, siya lang. Hindi karapat dapat maitumba sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. So, uncomparable yung kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Biruin mo yun, nakakamangha talaga ang Diyos. Hindi mo kayang liripin ang kaisipan ng Diyos. Walang sino man makakapatong sa karunungan kaisipan ng Diyos. Napaka-grabe ng Diyos. Almighty, majestic, splendor, Almighty God. In Jesus' name. Amen mga kapatid.